Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, ang ating alamin naman ang mga paghahanda ng Manila Police District. Kaugnay po nitong pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, di ba? Meron silang pagtitipon dyan sa lungsod ng Maynila ngayong pong darating na weekend, simula sa Linggo. Ang makakausap po natin ang spokesperson ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Magandang umaga po, Major. Yes, Sir Alan, isang mapagpala at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Yes, sir. Hingi lang po kami ng update sa mga preparasyon ng ating Manila Police District. Kaugnay nitong inianunsyo actually, di ba, na pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan sa gawi po ng Rizal Park, Major, sir. Yes, Sir Alan, handa na yung Manila Police District dyan sa paglalatag natin ng seguridad kung saan mahigit kumulang 14,000 na mga PNP personnel ang ating gagamitin dyan. Hindi pa kasama yung ating mga other agency na tutulong sa atin. At inaasahan naman natin, Sir Alan, yung 3 days natin na gagawin mga malakihang pagpupulong-pulong dyan sa may Rizal Park ay may tatawid natin ng maayos katulad nung nakaraan na nagkaroon sila ng malaking pagtitipon-tipon dyan, naging maayos naman, nag-organisado. Ayun. And of course, nabanggit nyo ito 3 araw. Magsisimula sa Linggo, Lunes hanggang Martes. Base po sa pakikipag-ugnayan natin sa pamunuan ng grupong ito. Halimbawa, nandiyan ang INC. Ito ho ay tuloy-tuloy o paano po? Overnight po ba ito? Ano ang initial na report tungkol dito, Major Ines? Sir. Yes, Sir Alan, kung yun yung kanilang magiging sa atin naman yung security yung kaayusan at katahimikan ng lugar ay hindi naman aalis yan. Hanggang hindi natatapos yung activities, nandiyan yung mga police ang sa atin lang palagi natin nakikita. Kung sakali meron silang mapapansin ng mga kahinahinalang individual base sa mga pilot at presensya nito, ipagbigay alam agad sa ating mga polis. Ayun, ibig sabihin constant ang communication between the Manila Police District and the leaders of the group na magkakaroon ng pagtitipon para maayos ang koordinasyon at ang pagtutulungan para sa maayos at orderly na pagtitipon, Major, sir. Tama po kayo dyan, sir. Tuloy-tuloy yung ating mga coordinating conference, inter-agency natin kahapon. 2 beses sila nagkaroon ng pagpupulong dito sa ating himpilan. Opo. At magkakaroon pa sila dyan ng final conference, Sir Alan. Sa atin dito, nakita natin yung koordinasyon ng mga involved agency natin ay ginagawa natin dito para walang puwang na magkamali tayo sa paglalatag ng seguridad, Sir Alan. Opo. Pero na rin tayong traffic advisory, Sir Alan, na maaga nating ipinost sa ating official social media account sa FB natin at saka yung page natin para po maging gabay ng ating mga kababayan. Ang inihintay lang po natin yung oras po na ilalagay po natin kung anong oras po magtasara yung mga kalsada natin. Initially, Sir Alan, yung mga palibot po nitong Rizal Park, ito po yung mga apektado. Okay, so Rizal Park, specifically sa Rizal Park magaganap ang pagtitipon, sir? Yes po, ito po nga Rizal Park natin kung saan yung Quirino kung saan po yung mga paikot pong mga kalsada dyan ang maa-apekto. Hinihintay lang po natin yung pong oras po na kailan po ba natin isasara. Kasi alam naman natin, Sir Alan, na pag nagsarado tayo ng mga kalsada dito, marami po tayong maa-apektuhan dito sa lungsod ng Maynila. Opo. Kaya tuloy-tuloy po yung ginagawa natin dyan. Katulong po natin dito, Sir Alan, yung ating MMDA, yung ating government natin, at yung ating Manila Traffic Enforcement Unit ng MPD para po malalay dito sa daloy ng trapiko. Okay. Isang puntos pa, Major Ines, sir, maliban dito sa pagtitipon, mass action na ito, ay tuloy-tuloy din ang paghahanda ng ating Manila Police District. Kaugnay naman ang paparating na holiday season. Update lamang po, sir, sa mga preparasyon naman para dito sa inaasang paglabas ng maraming tao at convergence sa mga mall, palengke, pamilihan,
pasyalan at iba pa. Major, sir. Yes, Sir Alan. Palagi po namin nababanggit, wala pong markadong pula ang kalendaryo ng mga pulis Manila. Lagi po nating inaangat ang ating ng babantay. Katulad po ng litanyang binabanggit ko, nakaangat po lagi ang aming kalasag at nakaumang po ang aming tabak. Laban po sa manliligalig at balak manligarig ng ating lugar sa Nikalaan. Hindi lamang po itong mga pupuntaan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Binabanggit din po natin yung malakihang pamilya, yung tawag nating pamilya ng bayan, yung Divisoria, Opo. at iba pa po mga convergence area dito. Kasi po alam natin pag ganito ng panahon, marami na pong mga kababayan natin nearest provinces, cities na pumupunta po yan. At sabi nga po natin, ina-assure natin sila na pag nandito po sila sa lungsod ng Oops, nag-choppy. mga presensya ng ating mga pulis. Ayun. Okay. In closing, Major Philippines, sir, paalala na rin para doon sa mga kababayan natin na dadalo dito po sa pagtitipon na ito sa ngayong darating na linggo hanggang Tuesday. Diyan po sa Gawi ng Maynila. Please go ahead, sir. Yes, salamat, naniniwala naman tayo ng organisado payapa at magpasay po itong gaganapin natin na aktibidad pagtitipon-tipon dito. Ang pakiusap lang po rin sa ating mga kababayan, maging mapagmatyag po tayo. Pag meron po tayo napapansin ng mga kainay-nalang individual, pati po sa kanilang mga galaw at alam sa ating otoridad. Gamitin po nila itong numero nating 911 at may mga pulis din po tayo makikita sa paligid po nung kanilang pagdadausap sa ilang pagpupulong at makakaasa po kayo sa ilalim po ng aming General Arnold Evangelista Abad na mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para po sa ating mga kababayan. Ayun. Okay, Police Major Philippines, sir. Salamat po ng marami sa updates mula sa ating Manila Police District, sir. Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan ng spokesperson ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Boses dito.